Dismayado raw si dating Pangulong Fidel Ramos sa resulta ng unang 100 araw ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Iginagalang naman daw ng palasyo ang opinyon ni Ramos na isa sa malalapit na tao sa presidente. Balitang hatid ni Joseph Morong. President Fidel Ramos, Sir, salamat po sa tulong mo making me president. Hindi itinatago ni Pangulong Rodrigo Duterte na malaki ang utang na loob niya kay dating Pangulong Fidel V. Ramos na isa sa pinakamalaki niyang taga-suporta sa kanyang kandidatura. Kaya paano na kung ang kanyang supporter isa ngayon sa mga dismayado sa unang 100 araw ng Duterte administration? Sa column ni Ramos sa Pahayagang Manila Bulletin, talo raw ang Aniyay Team Philippines. Sana raw nagtrabaho na lamang agad-agad si Pangulong Duterte sa halip na matali sa mga kontrobersiya sa extrajudicial killings, pagbumura at pang-iinsulto. Nakakalito rin daw ang paiba-ibang pahayag ni Duterte tungkol sa relasyon ng Amerika at Pilipinas. Tanong pa ni Ramos, itinatapon na ba natin ang dekada-dekadang military partnership, tactical proficiency, pagkakabagay ng ating mga armas, logistic at relasyon ng mga sundalong Pilipino at Amerikano dahil lamang sa sinabi ni Duterte. Sana raw mas maging maganda ang susunod na 100 araw ng Pangulo, lalo't maraming problema, kauna-unahan na dyan ang paghihirap. At sa classic na style ni Ramos, sabi niya, kaya natin to. Si dating Pangulong Ramos na marahil ang isa sa pinakamalalapit na tao sa Pangulong Duterte ang nagsabing hindi naging maganda ang unang 3 buwan ng Duterte administration. Sabi naman ng palasyo, iginagalang nila ang opinyon ng dating Pangulo. He's a senior statesman, no? And he has his opinion, he has his concerns, especially regarding foreign relations. And these are also worth looking into. Do you think he will listen? The president is a wise man. Sana raw maunawaan ng publiko ang ginagawa at bisyon ni Pangulong Duterte. Pagtatanggol din ni Agriculture Secretary Manny Piñol, hindi totoong laban sa droga lamang ang natutukan ng Pangulo. Dahil sa DA halimbawa nakapaglaan na sila ng 1 bilyong piso para sa agriculture sector. It should be the media. We should be held accountable for focusing more on drugs. No, really, we're doing a lot. No, you have not asked us. But in the first 100 days, 1 billion pesos ang intervention namin. Yung amin kasi matagal bago mo ma-feel yung epekto eh. Kasi magtanim pa lang ng palay, 4 na buwan bago mo anihin eh. No? So hindi mo masabi na pag-upo ni Presidente after 3 months, makikita mo agad na namumulaklak na yung prutas. Sinagot din ng palasyo ang pagtawag ng isang French na pahayagang liberasyon na serial killer ang Pangulo. Really unfounded, considering the fact that again and again, we have emphasized the fact that police actions in the campaign against illegal drugs, it really assumes a certain amount of regularity. Now, we stay within bounds. Joseph Morong, GMA News.